Hello, good day, class. In this lecture video, we will be discussing the fixed point iteration method. Okay, so it is similar to the previous algorithm that actually discussed. Basically, just solves and finds the root of a nonlinear equation with the form f of x. It only works on continuous or and differentiable f of x, just like the previous algorithms. And you already know why, kay I already explained that nga nung kani nga mga kasi ang algorithm nag-require gid sila nga ato ang f of x continuous. At the same time, kani po datong f of x should have true solution near a given point. I have also explained that on the previous lecture video as to why that is. So basically, yan ang mga requirements sa ato ang fixed point iteration method. Okay. So, how does fixed point iteration method works? Well, lahi ni siya sa mga previous algorithm. In a, in cases na mag-require siya, ang atong i-transform ang ato ang f of x, kani siya, which is our given function, ato na siyang i-transform into this form. X is equals to g of x. Okay. So, nganong ginahanglan ta og transform na version anang f of x equals 0. I'll be explaining that as we go through this lecture video. Okay? But as for now, take note na mag-require gud si fixed point o transformation sa atong f of x into this form. Now, how would you do that? So, here is an example. Example na kaing ana nga function, no? And this is our function. So, basically, for example, man itong input. Now, since ato man siyang input sa itong fixed point iteration method, ato siyang i-convert into this form. Now, unsaon man na? Okay, so daghay pa maagi para ma-convert na into that form. Just take note na dapat na isa ka x na mo gawas or na isa ka variable na nasa left side. 'Di ba? Okay, so kani ang first na process. Kana, so nakita na to, gibalhin niya ang x squared sa pikas nga side. And then, sa iyang gibuhat, iyang gi-change ang sign. And iyang gibalhin ang isa ka x diri sa ubos. And now, as you can see, nahimo na siya ging ani nga form. Wherein ang atong x kani, and then ang atong g of x is this one. Diba? Okay, napad sunod. Napailain na pamagi. Pwede sa danaon na to. So, gibalhin niya ang 1 sa pikas. And then, iyahan ni siyang gi-factor hangtod sa nabilin ang x. No? Sa pikas nga side, ang kaniyang factor yung gibalhin na sa pikas nga side. And here we see na the same na gihapon na format. Tanaw na to, muna itong g of x, muna itong x, but different ways. Mathematically correct kani sila duha. Okay, so, and also there's the third process. So, pwede na to naon, and then pinaka-simple, but this solution has this process rather has two solution. Kita na to no na positive na negative since this is square root man. 'Di ba? So square root, ang solution sa square root can be either positive or negative. So basically na duha ka solution. Now, when that happens, no? Kaya naman tayo 2 ka value of x. Unlike sa kani nga isa ra atong value of x nga nakita, either kani siya sa kani nga process o kani siya sa kani nga process, kani siya duha ka bukeng nakita. So kung ana man ganing, it means na dili ni nato siya pwede gamiton as our new form of f of x. Di nato ni gamiton as x is equals to g of x, kani nga form. Either kani or kani ang ato rang pwede magamit. Okay? Okay, so now you know saan pag-transform sa atong f of x into g of x. Now, why? Nga naman,
Okay, before the napaday isa ka instance, no? Napay isa ka instance wherein dili nato ma-convert, mura siya glisod, i-convert ang kani nga form into that form. So, naisayo na pamaagi, we can always equate that into 0. So, as usual, equate that into 0. Tapos, magdungag ta og 0 na magdungag tag part bali sa to equation wherein ang iyahang equivalent is 0. Okay? Kay mura ra siya dami nga variable. Since, for example, kanino, dungag ta sa f of x ug minus x plus x. This is basically 0. Pero, nag-add lang ta og murag variable para ma-transform na to siya into this form. So, in this case, atong gibalhin ng isa ka x sa pikas, change the signs, and we have this. So, basically, kani is now x is equals to g of x. Diba? Per in kani nga to ang g of x, kani nga to ang x. So, pwede na po ni siya. Okay na po ni siya nga solution. Okay. Now, y man? Y man nga mangita tag g of x? So, natay ginatawag na fixed point, no? Okay, kaning fixed point is a number at which the value of a function does not change when the function is applied. So, basically, kani si fixed point, value ni siya nga kung atong i-input sa to original na function, dili ma-change ang iyang value. Okay, so, example. Now, as proof, let us, for example, let y is equals to x, and let sa ato pa, since y is equals to x and x is equals to g of x, then we say that y is equals to g of x. Now, if we graph that, mura na siya ana. Okay, so muna ito ang x, y is equals to x, kana siya nga line, no? And then this is our y is equals to g of x. Kani siya diri kaning part, this is what we call the fixed point. Kay kaning fixed point, dili daw ni siya mag-change ang value ani. So, according sa author or sa mga researcher aning fixed point iteration method sa mga mathematician na ni come up aning algorithm, according nila, ang true solution sa isa ka function is makuha gamit ang kaning fixed point. No? So, muna ito ang original na f of x. Okay? Muna nga ito ang x is equals to g of x. So, muna ito ang function, muna ang function na gitransform na to. F of x, muna ang gitransform na to. No? So, muna ang f of x, muna ang x is equals to g of x. Diba? And then, we also have the y is equals to x. Katong x lang bito nga value diri. So, atong pangitaon to nga value nga x, no? Kung aton i-rewind, aton ning pangitaon na value. Kani nga value, mao ni siya diri. Okay? Mao ni siya ang gi-represent ani nga line. Pag makita nato ni, it is a good approximation daw sa true solution ana ang f of x. So, na-proving ani, you can always search for that if na may time na nasa sa internet. Okay, if you're curious, dali ra kayo na ninyo makita. Okay, so again, dili lang nato explain. The reason why we transform f of x equals 0 to x is equals to g of x is that kani ang atong f of x, for example, and then ang atong x is equals to g of x is this one, for example. Ang katong x na value nga makuha nato is this one, which will represent the true solution of ito ang f of x. And kani si x, tawag ni nato nga fixed point. Okay, so muna ang pangitaon sa atong fixed point iteration method. Okay, so
how does fixed point iteration works? Sa man siya. Okay, natay duha ka step. Duha ba? Oh yes, duha ka step. Step 1, select an initial numerical solution x, where I is equals to 1, value close to the fixed point. So, mangita tag isa ka value nga x, isa ka value na x, sa atong x di eh. So, initial value sa atong x, which is x sub I. And then, ato i-check ang error sa true solution. If error is large, proceed to step 2. And then, step 2, okay, mura gihapon, mangita ta og another nga x gamit tong previous na x na tong nakuha. And then, ato gyapon i-check ang error. If the error is large again, repeat the steps hangtod sa makita na nato ang atong fixed point value. At the same time, makuha na po nato ang pinakaduol na approximation sa solution. So basically, this is what the fixed point iteration method looks like. So nakay function mo ni siya. Ay, okay. So, wala dito function dire. This is basically r x is equals to g of x. So, muna niya itong transform na f of x. Kaning nga line. Atong pangitaon ang kaning nga value of x, ang fixed point. Okay. So, first, we need to get an initial value of x. Note, dili f of x atong gigamit ani ha. Ang atong gigamit is ang ato ang g of x, wherein ang g of x again is the transformed version of our f of x. Okay. So, muna ito x of 1, and then ato siyang gitanaw og aha siya dapit naglay sa atong g of x, and then in this example naa siya diri. The next step is we will ratag magbuhat og parallel line from this graph to the graph of the x, no, kaning value sa x. And then, gikan ani, no? Munawag ta, and then ang ni siya ni kuan kung makita ninyo, no? Kaya niyo sa graph, ani iyang buhaton para makita si x of 2. Basically, you will just repeat that hangtod sa makuha na ninyo ang pinakaduol na solusyon or ang pinakaduol na fixed point iteration value. Okay. However, there are times na dili daw mo converge ang ato ang fixed point iteration. So, dili siya mo converge, for example, in this situation, no? So, instead of going near, no, to the true solution, what the fixed point iteration does is finding numerical solution far from the true solution, which is similar to the second graph. As the iteration continues, the numerical solution gets far from the solution. So, makita na to, imbis na mo dual siya. So, maya to ang x1, then sa x2, imbis na mo dual siya sa atong true solution, ni anam siya kalayo. Similar as this. So, nga nung mahitabo man na. So, mahitabo na siya if we select the wrong g of x. Sayo pa nga itong pagkakuha sa g of x. Kung kaganina katong sa example na to nga duha ka buok ang solution sa ato ang x, kung katoy mong gigamit ang isa ato, sayop na to daan. Because sayop na ni daan. So, di na gid ni siya ka-converge. Karon sa atong example, nakita na to natin duha. So, naisa ani nga sayop. Mo-converge, na isa po na dili mo converge. So, ato nang tanawon og asa ani nga g of x ang atong pwede ma-select na maka-converge. Okay, so hapit na ang time. So we will continue this on the next lecture video.